Ayan mga kadisyang, naisipan ko nga pong magluto ngayon ng pork humba. Kasi nung time na umuwi ako doon sa amin sa Santa Fe, talagang yung sister-in-law ko is nagluto talaga. Talagang nag-crave talaga ako. Sabi ko sa kanya, mga next day, magluluto talaga ako nito. So ayan na po yung karne. Nilagay ko po sa kaldero. At saka ito po yung mga ingredients. Ayan, may toyo, suka. Actually yung suka, maliit lang yung ilalagay ko dyan. Saka yung black beans. Saka yung pineapple tidbits, yung sabaw mamaya ilalagay ko. Tapos last na nilalagay ko yung pineapple. Saka yan, yung laurel. Yan yung banana blossom. Talagang pampabango din yan. Yan yung star anise na sobrang bango din sa iyong nilulutong pork humba. Saka yan yung paminta. Diba mostly nagluluto lang tayo ng ng humba pag may fiesta sa ating barangay, pero ngayon is magluluto talaga ako kasi nagki-crave talaga ako. Bumili ako ng pork, 1 kilo. Nakapagluto ako ngayon ng pork kasi nga nagluto ako ng kutsinta, at least may kita tayo. At least nakabili ako ngayon ng pork, charot. So ayan, nilagay ko sa kawali mga kadisyang kasi gusto ko nga siyang medyo fried, medyo golden brown. Gusto ko kasi siyang tanggalan ng mantika bago siya lutuin. Diba? Kasi mas masarap talaga natatanggalan natin ng mantika yung karne. Kaya yung binili ko talaga is yung medyo may taba. So ayan na, tingnan natin oh. Golden brown na siya. Kukunin na natin yan sa ating kawali. Lalagay na natin yan doon sa ating kaldero. Kasi yung kawali na ginamit natin is gagamitin natin yan mamaya sa pagsot ng ating mga ingredients. Talagang grabe no, pag nag-crave ka sa isang bagay, charot, gusto mo talagang lutuin. Actually passion ko din talaga magluto. Kaya ayan, siguradong taob yung kaldero nyo mga kadisyang. Kung makaka-LL tayo ay huwag na naman natin i-deprive yung mga sarili natin. Magluto tayo. Actually yung ulam na ito is pang 2 days na namin. Yeah, pang 2 days. Ayan na yung garlic, saka yung onion. Ginisa ko na siya. Saka yung next na ilalagay natin mamaya, pag okay na yan, medyo golden brown na yung ating mga ingredients, isilalagay na natin itong pork na ating frinay. Na tinanggalan natin ng mantika. Yan, ilalagay na natin yan mga kadisya. Ayun, diba? Yeah. Ang ganda tingnan, no? Pag pina-fry muna natin, tinatanggalan muna natin ng mantika yung baboy. Ang ganda ng itsura niya. Lalong-lalo na pag naluto na ito, siguradong taob ang kaldero yung mga kadisyang. Char! Sana nagustuhan nyo itong video na ipinakita ko sa inyo. Hope na talaga na pag may ads na dumaan sa aking video is please watch. Thank you. Huwag nyo na rin kalimutan i-follow si Kadisyang para marami pa kayong matutunan next time. Kasi plano ko talaga na yung content ko is about sa pagluluto or di kaya mixed sa mga ganyan, pero more on pagluluto ako yung aking ipopost. Ayan, nilagyan ko na ng pineapple juice. Kanina nilagay ko yung toyo. Ngayon is pineapple juice. Tapos yung pineapple na in-slice, mamaya na yan mga last. Yan. Diba? Sobrang sarap niyan mga kadisyang, as in. Pero alam nyo, first time ko din talaga makapagluto ng humba in my own. Yeah. First try ko talaga magluto ng ganito. Pero so far, okay naman yung luto ko. Charot. So ito yung paminta. Durog lang po yung ginamit ko. Alam nyo, pag nagluluto kayo, huwag kayong magtipid sa mga ingredients. Kung gusto nyo talaga na masarap yung result ng iyong niluluto. Charot. So, ayan. Yung next na lalagyan natin is yung laurel. Pampabango din yan. Parang nag-aadobo lang tayo, pero, humba po ito. Yan. Tama na. Pagkatapos ng laurel, is maglalagay tayo ng ayan, star anise. Alam niyo yung star anise, sobrang napakabango talaga niyan. Yan. Talagang kanina nung nagluluto ako, sobrang bango talaga.
Parang nagugutom na si buntis. Charot! So, ito naman yung banana blossom. Favorite to ng aking sister-in-law. Masarap yan talaga na inalagay dito sa humba, as in. Matagal na kasi akong hindi nakakatikim ng humba. Kaya nag-crave si buntis. Ayan, lagyan lang natin ng suka. Maliit lang. Hindi naman yan adobo. At least matanggal lang yung kanyang lansa. Yan. Mix na natin mga kadisyang. Diba? Talagang grabe yung cravings ni kadisyang, mga kadisyang. Alam ko din kayo, nagugutom na kayo. Charot. Sakto lang lunch ngayon. Ito yung lunch namin. Hanggang bukas pa namin na ulam to mga kadisyang. Ayan, lagyan natin ng asukal. Kasi yung humba, manamis-namis yan. Pero yung sa akin, talagang binalance ko lang yung tamis at saka medyo yung asin. Yung salt. Yes, ayoko kasi sobrang matamis na humba. Gusto ko at least may nanam pa rin na medyo maasin. Yes. Para balance siya. Masarap. Hindi ka mauumay. Charot. Ay, mga kadisyang, as in. Sobrang sarap talaga nito. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Tapos, lulutuin natin ito almost an hour. Pasensya na kayo sa aking takip. Ayan, pagkatapos ng almost an hour, yan na yung result ng ating kumba, pork kumba. Ayay. Siguradong nagugutom na kayo ngayon mga kadisyang. Charot. Diba? Aminin, nagugutom na kayo. Pasensya na kayo, ginutom ko kayo ngayon sa aking ginawang menu for today's video. Diba? Mga kadisyang, papalapit na tong matapos mga kadisyang. Tingnan nyo naman, ang lambot na po ng ating pork. Sobrang sarap, as in. First time ko na nag-try na magluto nito, pero okay po yung result mga kadisyang. Sobrang sarap po yan. Nilagyan ko po ng black beans. Charot. Diba? Tapos pineapple. Ayan. Siguradong taob ang ating mga kaldero mga kadisyang, kaya magluto na kayo. Sulit na po yan. Kung like kami, 3 kami sa isang pamilya, is kaya po namin ubusin to ng 2 days. Pero kung marami kayo sa iyong pamilya, isang kainan lang yan. Pero sa amin, syempre, gusto ko nga parisan to ng ginisang pakbit. Charot. Siguradong taob. Ayan na po yung ating final na product. Final na humba made home. Ayan, mga kadisyang, tapos na po yan. Talagang tinikman ko po yan. Sobrang sarap talaga mga kadisyang, as in. Sundan nyo lang po yung aking video. Siguradong mapapawaw ka. Char! So yun lang po, maraming salamat. Huwag nyo pong kalimutan i-follow at saka i-share yung video na ito. Bye!